Action. The Father has a plan, though it's hard to see it now. You feel you're walking all alone, but He's there, no doubt. When the storm around you rages and you're tossed to and fro, when you're faced with life decisions, not sure which way to go, stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. When the enemy surrounds you and the walls are closing in, when the tide is swiftly rising and you wonder where He's been, friend, there never was a moment that His arms were reaching out. You can rest assured and be secure, God is moving right now. Stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. The answer will come, but only in His time. Stand still and let God move. Stand still and let God move. Blessed Thursday evening, Team Focus! Amen, 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 amen. Yes, sir. Yan, parang Sir Dominic, nagkasakit ba tayo ng HEPA? Para may hepa nga ako. Kasi pakiramdam ko, meron tayong sakit na hepatitis kasi dilaw na dilaw tayo sa camera eh. Di kaya, baka Kailangan marami yung natin- kinain natin kagabi. Kailangan kumain niya tayo ng maraming isaw. Yan. Yan ang pinaka nagiging problema natin. Tingin ko, para tuloy tayo may sakit na hepo. Pinapaunahan ko lang po kayo mga kapatid. Wala po kaming sakit ni Sir Dominic. Yeah, wala. Yelo nga sa Baka live. sabihin nila may sakit tayo eh. Di ba? Oo. Ay, patay. Kinakabahan ako ba't may ganyan. Dati hindi naman ganyan yan eh. Palagay ko kaya niyong ayusin niya. Kung hindi, kailangan ko, Sir Maki, nananawagan ako, shoutout. Palitan mo muna mga cameraman mo. Ay, patay. Oo, yes. Kasi hindi nila alam kung paano solusyonan ang mga bagay-bagay. Yeah? Amen. Medyo hindi maganda tingnan sa camera eh. Oh. Parang anyways. Parang isang bahing na lang eh. Yeah. So, again, Sir Dominic, kamusta? Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po sa inyo lahat, Team Yeah. Focus. I hope kayo excited. Maganda yung pag-uusapan natin. Okay? Itutuloy natin pinag-usapan natin, maturity. Yan, napakaganda yan. Napakagandang topic natin kasi ako mismo kailangan ko niyan. Yep. Kaya dapat manood tayo nito, Team Focus. Hindi lang to actually, hindi lang to para sa mga Team Focus. It's sa lahat po na nanonood. Alam ko, Yeah. excited din kayo. And shoutout nga pala. Alam ko, shoutout kay Mami. I know you're watching. And sa mga kagrupo ko, Trusted Timothy, shoutout sa inyo. Yun, sir.
Yan, and shoutout na rin sa mga nanonood sa atin via Google Meet. Amen. Yan, alam ko, nandiyan na Amen. sila yung mga nasa Google Meet natin. Kung nakikita nyo na ngayon sa inyong pong mga camera, yan. Patay. Shoutout, nandiyan yung mga ating mga young people na nandiyan. Si Brother John Mark Hill, yan. Magandang ano sa'yo. Yun, yan. Ang saya. Yes, Ang likod oy. tong camera, sir. Ang Oo. likod tong camera. Oh, again, narinig mo yung shoutout ko, Sir Maki, ha? Kailangan ng seminar ng mga bata mo. Anyways, again, ay ha? Ang likot ng camera, nalaglag yung cellphone ko. Oo. Sige. Okay lang yan. Alright, so again, shoutout sa mga nasa stations natin. Mamaya, babalikan namin kayo. Pero we will not waste time because napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong Yes, sir. ngayong gabi na ito. All about maturity pa rin. One of the most important things na dapat pagtuunan ng pansin ng maraming mga young people. Do you agree with that, young Amen, people? sir. Amen. Young people, do you agree with that? Di ba? Kaya ako sinasabi yan kasi, ilagay nyo sa isipan nyo ito, no? Dumarating sa punto ng buhay ng marami. In fact, kapag hindi nga ito nabantayan, kaya magpasalamat kayo, Team Focus, kayo mga nandito, kayo mga nas dito sa ating live studio audience, and of course, sa inyo na mga nasa stations, alright? Ngayon naman, para tayong dumilim, para tayong nag-brand out. What's so happening in this world? No? You know, Hindi, Tumitim naman. palagay ko kailangan shoutout kay Sir Alfonso Owera, palagay ko kailangan mo tawagan itong mga to. Anyways, again, inuulit ko sa bawat isa po sa inyo, Team Focus, magpasalamat kayo kasi ngayon pa lang, habang nasa teenage years, Sir Dominic, ay, Yes, sir. binibigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na maayos nyo na ngayon to. Amen. Kasi, alam mo, nakakalungkot, Sir Dominic, that even sa mga wala dito sa Team Focus age, nakakalungkot lang na even sa mga adults, meron pa rin cases ng immaturity. Yes, sir. You see, meron pa rin cases ng immaturity. And it's really very important. Kaya ako sinasabi yan, kasi pag hindi ito pinagtuunan ng pansin ng maraming young people, dadating kayo sa buhay ninyo na kayo'y magkakapamilya, maliban sa kayo'y magkakapamilya, tatanda kayo na ang isip nyo ay hindi nag-mature. Lalong-lalo na pagdating sa decisions. Amen. Bago tayo magtuloy-tuloy, Sir Dominic, babasahin ko lang muna ulit. You have your Bibles, 1 Corinthians, di ba? 1 Corinthians chapter 13, verse number 11. Okay? Kasi mamaya may magandang babasahin na verse, Sir Dominic. 1 Corinthians chapter 13, verse number 11. Sabi ng Biblia, when I was a child, alright? When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Yan, nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen, yung ating main theme. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia dyan. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. 3 things dito ang ating bibigang emphasis, Sir Dominic. Speaking, understanding, and thinking. 3 things na kung saan maraming mga young people na ngayon ang hindi pa nagmamature. Amen. They lose, yun ang sinasabi ko they lose their focus on maturing sa 3 bagay na ito. Most of the time, makikita mo, matatanda na, pero kung magsalita, para pa rin mga bata. I'm not speaking about the tone of their voice, ha? I'm not speaking about, but the content of what they are speaking. The content Yes, sir. of what they're saying. The content of their conversation. Everything. Lahat yung, the way ka manalita, your attitude on the way you talk. You see, sabi ko nga, ito yung nakikita natin immaturity. Makikita natin yung immaturity na hindi na bumabagay. Lalong-lalo na kung Kristiyano ka. Yes, sir. You see, katulad yan, naalala ko kanina, may shinare ako sa mga full-time staff. Christian maturity, in fact, yun yung nilagay ko doon sa share your thought. Yun sa, kung makikita nyo sa aking messenger, nakalagay dyan, biblical maturity. It is very important na dapat na ilagay nyo sa isipan nyo, young people, ang maturity nyo should always be biblical. Hindi ko in-address, actually, una ko nilagay dyan, Christian maturity. Pero hindi ko in-address ito as Christian maturity. I address it to be more specific as biblical maturity. Amen. Kung bakit ko sinabi, Sir Dominic, it's because sa panahon natin ngayon, sabi ko nga, di ba, madalas ko sinasabi, marami na nagpapakilalang Kristiyano. You see, even though they're claiming the name unbiblically,
They don't have the biblical rights to claim it. Sinasabi natin, they're claiming that they're Christians, but the truth is, they're not. Kaya ko sinasabi yan, Sir Dominic, sa kadahilanan na, alam niyo yun, dumarating sa punto na, even a Christian, I'm talking about you, Team Focus. I'm talking about you. I'm not talking about the young people of other churches. Kayo mga young people na nandito sa simbahan natin. Kayo ang kinakausap ko. Itong programa nito is specifically for you. It's just a channel of blessing. Ay nagiging channel of blessing lang ito para din sa paglago ng mga young people na nasa ibang simbahan. Pero para sa inyo, young people ng simbahan natin na ito, CSI. You see? Now, ilagay nyo sa isipan nyo, itong napapansin ko sa mga young people natin, Sir Dominic. We're talking about maturity, but they are embracing more world's Christian maturity. Not biblical, not our church biblical maturity. Kaya ako sinasabi yan, not to brag, hindi para magyabang tayo sa kanila. Kaya ako sinasabi ito, so that you will understand your distinction. Yung kaibahan na meron kayo at pagpapala na iba kayo sa kanila. Amen. Kaya ako sinabi ito because sabi ko nga, sad to say, nakikita ko sa mga young people natin, you have to admit this or not, I'm always trying to observe you. Kala nyo lang, hindi tayo nagkakasalubong sa paningin. Pag after the service, pinapakiramdaman ko yan, pinag-aaralan ko yan, yung mga galaw ng mga dito sa labas, yung mga galaw ng mga nasa loob, kung sino-sino kayo naglalapitan. Sabi ko nga, makikita mo na, nandoon pa rin yung mga young people natin sa maturity ng kanilang Christianity na in the world's way. Not the biblical maturity. Kung bakit ko sinasabi, dyan nagkakaproblema na maraming na-attract. Yung sinasabi ko nga na, it's easy for our young people to be distracted by the world. You see, kaya ko sinasabi yan, it's because pag sinabi natin biblical maturity, dapat naka-base ka dito eh. You see, there are attitudes. Kung makikita mo, paano magsalita, paano mag-isip, paano umunawa, still, nandoon sa tinatawag nating childish stage of Christianity. Alam mo yon na kumbaga binabanggit sa Biblia na as a newborn babes. You see, ando doon pa sa stage na yun na kung saan makikita natin sa bawat isa na wala pa doon yung inyong joy, yung inyong pagsasalita, the content of your conversations ay hindi pa rin talaga. Hindi ko naman sinasabi na all the way na, alam naman ninyo yan, lagi nyo na sinasabi, hindi ko na kailangang pahabain yung illustrations yan eh. Hindi naman natin pinag-uusapan na all the way ang usapan ninyo, bawal na kayo magbiro, na lagi kayong bawat salita nyo, dapat sa dulo may praise Jesus. Hindi ganun ang itinuturo natin sa inyo. You see? Hindi yun lagi sa pagkatawas nyo, yes brother, thank you. Lagi ka nakahawak sa dibdib. May mga ganyan mga Christianity ngayon eh. Yes, amen, good afternoon. Amen, praise the Lord. May mga ganun. Alam mo, I'm not trying to question them. It's them. Pero sinasabi ko nga sa inyo, young people, ilagay nyo sa isipan nyo ito, nilagay kayo ng Diyos sa simbahan na to. Amen. Your maturity should be kung ano ang tinuturo ng simbahan na ito. Amen. And kung ano ang tinuturo ng pastor ng simbahan na ito. At kung ano ang paghubog sa atin ng simbahan na ito based on the Word of God. You see, na kaya ko sinasabi yan is because sabi ko nga, young people, Team Focus, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Diyan kayo nagkakaroon ng problema. You see, yan ang napapansin ko ngayon na ang dali ng mga young people natin, pagka may trending sa mundo na ganito, ang dali ng young people natin mahugot. So that speaks of your maturity, young people. Mababaw pa ang inyong biblical maturity. This is not judgment. This is realization of what is manifesting. You see, this is the realization of the manifestation ng pinapakita niyong Christianity. You see, the level of your maturity, it can be seen on the manifestations of your action, of your conversations, of your understanding, and of your thinking. Diyan kasi makikita yan. Lagi kasing may manifestation, young people. Pag sinabi natin manifestation, baka hindi nyo naunawaan. Yung naipapakita ninyo, yung lumalabas sa inyo. Amen. You see, kapag sabi ko, kagabi, magkasama tayo sa ating pamamalengke sa Ramos Tarlac. Nag-7-Eleven tayo, parehas lang naman yung trip, di ba? Yes. Almost 2 hours na biyahe, may traffic pa yun. With Innova laman. Di ba? Kaya ako sinasabi yan, it's because nag-uusap tayo. Di ba? Ano yung words na sinasabi ko sa inyo kagabi? Hindi pwede na yung biro, gawin mo buhay. Yes, sir. Yes, sir. Nakuha niyo young people, dito hindi natin tinuturo na masama magbiro. Sa iba simbahan, carnality yung pagbibiro eh.
Oh, dito hindi masama magbiro. You see, pag tumawa ka, bawal. Dito pinagbabawal ni pastor yung tawa na. You're so funny. Oh, di ba? Tandaan niyo yung people, yung nakakita sa, kung friends ko kayo, kasi yung pinost ko doon sa aking di ba? Sa aking wall, ang nakalagay doon. Yung sinabi ni Pastor Rin. You see, hindi tayo perfecto, pero hindi tayo hipokrito. You see that? Na kaya ako sinasabi yan, young people, pinaalala ko lang sa inyo, dito gusto ni Pastor, pag tawanan tayo. Di ba? Tawa tayo. Pero kapag trabaho na tayo. Yes, sir. You see, Amen. nasa Biblia yan, sinabi na mismo yan, the Song of Solomon. Sinabi na yan ng King Solomon, the wisest man that ever lived. Oh, di ba? There's a time for everything, for every season. May tamang panahon. You see? Kaya ko sinasabi yan, it's because your maturity, young people, ganito ang nangyayari kasi, young people. Ang maturity na nangyayari sa inyo is, sabi ko nga sa inyo, you are still not on that biblical maturity. The process of your maturity is the world's way of Christian maturity. You see, kaya let me just say this. Alam ko na uunawaan nyo na to, young people. Naniniwala ako, nakikinig kayo sa mga preachings natin every Sunday. You see, kaya ako sinasabi yan sa inyo, young people. It's because of the reason, Sir Dominic. Let me just use the term lang, Christian maturity, bagamat hindi dapat, pero dahil pinag-uusapan natin yung difference sa mundo, sa Christianity ng mundo, we should be able to see the difference of world's Christian maturity versus biblical maturity. Again, ulitin ko, world's Christian maturity versus biblical maturity. You see, na kaya ako sinasabi sa inyo yan. Alright? Kaya ako sinasabi sa inyo, young people, para makita nyo yung kaibahan. Para ma-check ninyo ang sarili nyo kung nasa saan kayo. Baka ang paniwala nyo ay nagmamature na kayo, pero yung maturity nyo nasa pamamaraan pala ng Kristyanismo ng mundo. Hindi sa pamamaraan na tinuturo sa simbahan natin sa pamamaraan ng Biblia. You see that? Kasi sabi ko nga sa inyo, paano ko nasabi yan? Of course, may nagpapakilala rin Christian young people. Mga young people natin dito, Kristiyano kayo. Sila mag-claim din, Kristiyano sila. Pero sila, may rock and roll, kayo wala. Nakukuha niyo sinasabi kong difference. Pero they're claiming that they're Christians. Kaya ko lang ginawang versus yon. You see? Because what we're teaching here is the biblical lifestyle. A biblical living. Amen. You see? Their Christianity is more on worldly living. Philosophical living. Amen. You see? Ganun nila pagsamahin yan. You see, matagal na namin dinifferentiate yan sa iyo. Kaya nga yung maturity ng mga Kristiyano sa mundo at maturity ng Kristiyano nyo dito sa loob ng simbahan natin, dapat magkaiba yan. Pero sabi ko nga sa iyo, Dominic, yan yung dapat nating ipag-pray at dapat nating trabahuin, team focus. Medyo nalalapit pa kayo. Hindi pa kayo makakalas. Yes, sir. Yung sa bagay na yan, parang ang lungkot pa rin na nakikita ko na. Sa I've observed it, parang ang lungkot pa rin ng young people kapag hindi ka nakiuso. You see, Amen. Which is, sabi ko nga sa inyo, pag madali pa kayong paglaruan ng Diablo at may yung buhay ninyo ay nandoon pa sa verge na, eto ka tuloy-tuloy ka, active ka, ganda na. Okay, ginagamit ka sa area, involved ka sa ganito, sa ganyan. And then later on naman, makikita ka, magpo-post ka, kung ano yung trending sa mundo, pinopost mo na rin. You see that? Kung ano yung trend na makikita sa social media, ipopost mo na rin. You see, na kaya ako sinasabi yan, nagja-juggle ka doon sa dalawa na yun. You see? Yan yung sinasabi ko kanina sa The Baptist Church. Naglalaro ka, ang bilis mong masway. Spiritual ka, doon na naman, worldly ka na naman. Mamaya na naman, pagka tinamaan ka ng preaching, spiritual ka, tapos mamaya na naman, worldly ka na naman. Alam mo yun, ang posting mo sa social media mo dito, sa Good News Class, ang posting mo na naman dito, kung ano-ano na, mayroon ka pang posting ng bisyo mo dito. Pagkatapos dito, dito ka sa gawain ng Panginoon, nagsisimba ka, naayos suot mo, ang posting mo na naman dito, wala na naman. You see? Ang posting mo dito, Christian young people, biblical modesty, and then pagdating mo sa kabila, wala na naman. You see, immodest na naman. Now, yun yung sinasabi ko, yan ang nangyayari, team focus ng marami sa inyo, na hindi kaya nga sabi ko sa inyo, napakahirap. Ito, bibigyan ko kayo ng magandang illustration dyan. If you really want, bagamat hindi naman ito, Sir Dominic, madalian at hindi ito mabilisan. Okay? Pero tingnan nyo,
Sinabi ko ito sa isa sa mga young people sa member ko sa area. Tinan mo, sabi ko sa inyo, tinan mo ngayon, na napagalitan kita at nahuli kita, na i-check kita, na-check kita sa paano mo sila dinadala sa simbahan, paano mo pinakikitunguhan yung dinadala mong young people sa simbahan. Tinan mo ngayon, hindi na sumasama sa'yo. Bakit? Because the first time na sinasabi niya, mga makana, nakakaulit pa, ang dami, paulit-ulit pa dito, sinasakyan mo yung gusto nila. Natindihan niyo yung people illustration ko? Para madala kita sa simbahan, sasakyan mo yung gusto mo. Pero hindi dapat yun. Dapat sila ang pasakayin mo sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Nakuha niyo? That's maturity. Pero pag kaya kang dalhin ng dinadala mo sa simbahan, parang lang kulang sabihin, sige, sama ka sa simbahan mo, Sir Dominic, pero may pag-talk-its ka muna. Sasama ako sa'yo, sige, bibisita ako sa'yo, par. Sasama ako sa church sa Sunday. Tagay mo na. Nakuha nyo? Yes, sir. Nakuha nyo, young people? Oo naman, sis. Sasama ako sa'yo sa church. Ano ba? Basta pagkilala mo ako sa crush mo, ha? Oh, yun naman. Ito naman si ikaw. Sige, tuturo ko sa'yo yung crush ko sa church. Basta sumama ka. Oh, nakuha nyo na yung sinasabi ko. Di ba? Bumuwasak. Di ba? Kaya kung sinasabi sa inyan, nandiyan yung maturity nyo, Team Focus. I'm talking to you, Team Focus. Huwag kayong umiwas kasi talagang para sa atin ito. Itong pinag-uusapan natin ay ibinibigay ng Panginoon specifically for you. Amen. Team Focus, crowd ng ating simbahan. You see? Of course, may kanya-kanya. May mga ibang simbahan na rin nanonood sa inyo. You're still welcome here. But again, this program is specifically primarily for us, for you, Team Focus, ng simbahan natin. You see, it's a blessing and a privilege and an honor na maging blessing din tayo sa ibang simbahan, pero primarily, kayo dapat ang unang natututo. Kayo dapat ang unang lumalago sa mga pinag-uusapan natin na ito. You see, so dyan nyo makikita, Team Focus. Ngayon nyo check sarili nyo. Ang maturity ninyo. Pag kaya kayong kuhanin ang trend ng mundo, wala na. It speaks of your immaturity. Anong gusto mo? May pinag-usapan tayo kanina, Sir Dominic. Sir, I-share mo sa kanila. Gusto ko lang pong basahin, sir, yung Ephesians chapter 4. Yeah, check your Bibles. Ephesians chapter 4, verse 14. Di ko na po kayo hintayin. Sabi po dito, that we henceforth be no more children. Ulitin ko lang po. That we henceforth be no more children, tossed to and fro. Tandaan nyo yan, yung phrase na yan. And carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby lie in wait to deceive. At ito po, ang ganda nung pinag-usapan natin ngayon, no? It's about basically, decision making, tapos, ang sinabi kanina ni Sir Jao is pabago-bago yung utak. Utak? Yung isip. Pabago-bago yung utak, mahirap yun, ha? Pero ito, Papalitan mo ng plastic. pabago-bago yung isip, okay? Ito yung Team Focus. Gusto ko lang pong yung nabanggit ko po last week. Alam nyo yung, parang bata yung Team Focus, di ba? Yung toddler, pag binigyan mo siya ng laruan, 'di ba gusto niya 'yon. Pero pag pag pinagpili mo siya, bigyan mo siya ng stop toy on the other hand, sa kabila chocolate, mag-iisip siya. Babaguhin na naman niya yung favorite niya. Mas gusto ko 'to. Ewan ko kung naintindihan yung Team Focus kasi yun sabi diyan sa Ephesians chapter 4 verse 14. Tossed to and fro. Maraming ang ibig sabihin ng phrase na yan is to fluctuate. Yeah. Taas baba. Pabago-bago. Ganyan ang nangyayari sa maraming kabataan ngayon. Ngayon, pag didesisyonin ka, ang ganda ng desisyon mo. Babalik ka sa church. Magfo-focus ka sa ministry mo. Pinag-usapan natin, spiritual maturity. Magfo-focus ka sa iyong spiritual maturity. Pero ano nangyayari? Bakit mamaya, kinabukasan, wala na naman. Iba na naman yung activity mo. Sabi nga ni Sir Joe kanina, nasasabay ka sa uso, sa trend. O, diba? Gusto ko rin, gusto ko ituloy yung sinabi, carried about with every wind of doctrine by the sleight of man. Yung sleight, alam ko narinig nyo na yun sa mga palabas sleight of hands. Diba? Yung sleight dyan, it means trickery, speed, yung mabilis. Yung akala mo yung mabilis magbago, kumbaga yung trickery, okay, yung mabilis maloko, yung parang in a snap nagbago agad yung itsura mo.
Oh, ganyan yung maraming kabataan ngayon. Yung sinasabi kanina, gustong sabihin, sir, yung ano, sir, yung app, yung nababago yung itsura. Sabi nga namin ni Sir Joe kagabi, kung gusto mo maging ganun yung itsura mo, pagtrabahuan mo na lang, mag-gym ka. Hindi lang kasi puro naman itsura rin yun nandun eh. Ay, patay. O, diba, team focus? Imbis, gusto ko yung sinabi, yung pinag-usapan natin last week, spiritually, do not expect maturity overnight. Hindi mabilisan. Yeah. Hindi pa, yung, pag napagdesisyonan mo na gusto kong mag-mature spiritually, hindi yan mamaya-maya, magbabago ka agad. O, diba? Kasi ang marami sa team focus, marami sa Kristiyano ngayon, sinabi kanina, biblical Christianity, akala nila pag ginusto nilang mag-mature kagad, nag-mature na sila biblically. No, utak pa lang yun, wala ka pang ginagawa. Ang tawag natin dyan, yung sinasabi ni Sir Joe kanina, the world's view of maturity. Diba, bira, ngayong linggo, on fire na on fire, gusto mag-mature eh. Gusto maging maayos na Kristiyano, maging maayos sa preacher, diba? Maging maayos sa soul winner. Gusto maging maayos sa ministry ng Panginoon, pero pagdating next week, nakita yung tropa, Bok, sama muna ako sa'yo. Yeah. Diba? Ate, sama mo, sis, sama ko sa'yo, sis. Magbeso-beso pa yan. Nakalimutan mo agad yung naituro sa'yo. And wag niyong kalimutan yung sumunod na part dyan. Team focus. Yung sinabi dyan na, nawala. Sabi dito, whereby they lie in wait to deceive. Hindi mo lang alam, team focus. Akala mo, nagmamature ka spiritually, pero ang nangyayari pala sa'yo, wala kang napupuntahan, niloloko ka lang. They lie in wait to deceive. Niloloko ka lang yan. Sabi nga, di ba, sleight of men, trickery of men, yung speed, yung magic, kumbaga magic, di ba? Lagi nyo naririnig yun sa magic. Magic lang yun. Pero hindi talaga minagic yung Kristiyanong buhay mo. That's right. Hindi ka talaga nagmamature. Mukha ka lang nagmature pero di ka talaga nagmature. Yung itsura mo, naka-long sleeve, naka-necktie, naka-coat, o yung damit mo, pag tinignan ka, may class yung babae. Ewan ko naintindihan sinasabi ko. Pag nasa church ka, ganda mo. Kumbaga, respectable ka tignan. Right. Pero pag wala na sa church, yung sinasabi ni Sir Joe, yung I speak as a child, yung bibig mo, iba na. Yeah. Pag nagsalita, pag nandito na sa church, alam mo Brad, dapat ganito tayo sa gawain ng Panginoon. Yan. Dapat ganito tayo, dapat nagpapatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Pangbira pag uwi, hello Brad, kamusta? Umira! Hindi, iba na nga. Iba na yung mga terminologies na gamit. Iba kagad yung, ano ba yun, yung words natin, kaututang dila mo, iba na. Yeah. Baho na, utot na kasi. Iba na yung term mo. Iba na yung way mo ng pagsasalita mo. Sabi nga ni Sir Joe, babes in Christ, yung imbis na yung pananalita mo is parang talagang Kristiyano na, para ka lang bagong Kristiyanong nakikipag-usap sa ibang tao. And gusto kong ibalik yung sinabi ni Sir Joe dati, na yung ibang tao, imbis na mahiya sila sa, kumbaga yung, alam mo yun, pag nandyan yung presensya mo, yung mahihiya sila sa'yo. Hindi. Bakit? Nakikita nila yung mundo sa'yo. Kaya wala kang, naalala ko yung sinabi, kaya hirap tayong magdala ng kamag-anak natin or kung sino man sa family natin or mga kaibigan natin dito sa church. Kasi hindi nila nakikita yung spiritual maturity sa buhay mo. Diba? Gusto ko yung yung maturity, yung people team focus, it takes time. Gusto kasi natin pabago yung pag nag-decide ka na magbabago ka na, yung nag-decide ka na magmamature ka na, gusto mo palit agad. No. It takes time. That's right. Diba? Hindi siya naging ganyan na kagabi, wala siya sa ayos, tas ngayon, ganyan na siya. No. It takes time. It takes years. Gusto ko yung sinabi ni Pastor Ed kagabi. Para maging maayos ka na Kristiyano, para lumago ka sa iyong Christian life, dapat yung practice mo, practice ng isang Kristiyano. O, diba? Practice ng isang matured Christian. I'm not saying na matured ka na pag ginagawa mo yung matured na Kristiyano, ha? Team focus, ha? Dapat yung practice mo, yung pinapractice mo, ay practice ng isang matured na Kristiyano. Naalala ko yung sinabi niya kagabi. Di ba? Hindi pala kagabi, hindi pala si Pastor Ed. Yung kanina, yung sinabi ni Pastor RJ.
Bago siya naging soul winner gabi-gabi, araw-araw, bago siya naging soul winner araw-araw, noon hirap siya. Pero ngayon, noon hirap na hirap siyang maging soul winner. 'Di ba? Hirap na hirap siyang maging hirap siyang maabot yung goal niya na araw-araw makapag-win ng souls. So ngayon, anong ginawa niya? Pre-practice niya araw-araw, hindi siya nagbago. Araw-araw hanggang sa ngayon, for many years, na nagagawa niya yung bagay na yun. Hanggang sa ngayon, araw-araw. O kanina, kwento niya, ang dami, more than 20 kaagad siya na win na souls. Diba? Bakit? Kasi nag-mature siya. Eventually, pre-practice niya yun. Araw-araw, every week, every month, every year, tina-practice niya yun. Hindi yung tulad ng ginagawa natin, Team Focus. Na pag nag-decide tayo, kunyari ikaw, di ba, yung tanong ko sa Trusted Timothy, ano bang pangarap mo? Oh, di ba? Ano bang pangarap mo, Team Focus? Sasabihin na iba, gusto ko maging police, pero yung pinapractice mo, nagbabago. O, di ba? Gusto mong maging matured na Kristiyano, pero yung pinapractice mo, hindi pang Kristiyano. Yeah. Di ba, Team Focus? Gusto mong maging, sa PSS, gusto mong maging preacher, balang araw, pero yung pinipreach mo, iba naman. Yung pinapractice mo, iba naman. Yung pinapakita mo sa sarili mo, hindi pang Kristiyano na, hindi na pala pang Kristiyano. Yeah, that's right. 'Di ba? Yung feeling mo, banal na banal ka pag nakasimbahan ka, pero pag uwi mo, iba yung itsura mo. Anyari, Team Focus. Tandaan nyo, Team Focus, yung maturity, mahalaga yan. Sabi nga doon sa pinag-usapan natin, sa binasa natin, sa Ephesians chapter 4, verse 14. That we henceforth. Yan, that we henceforth be no more children. Team Focus, di ka na bata. Yeah. Okay, di ka na bata. Dapat yung decision mo hindi pa bago-bago. Diba? Hindi porket may nakita kang mas maganda dito, pipiliin mo kaagad yun. Yeah. Hindi kasi, ang iniisip kasi natin, ang gusto natin mangyari, pag nakita natin yung magandang bagay na yun, gusto rin natin na ganun din yung kalagayan natin. Yeah. Agad-agad. That's right. Diba? Tandaan nyo yung mga doctors, yung naririnig lagi natin na illustration ni Pastor, yung mga millionaires, hindi yan naging millionaire overnight. Yeah. Diba? Ikaw, Team Focus, hindi pa nga, ito, sa pinag-uusapan natin, hindi pang habang buhay, bata ka. And of course, may gusto ka rin. Hindi pang habang buhay na bata ka, tapos yung gusto mong maturity, nandun pa rin yung gusto mong maturity, mataas, pero yung mentality mo, the way you speak, the way you think, pang bata pa rin. Pabago-bago. Diba, Team Focus? Kaya yan ang dapat nating maisip eh. Huwag natin kakalimutan, dapat hindi ka tossed to and fro, hindi ka nagpa-fluctuate sa iyong Kristiyanong buhay. Hindi ka dapat pabago-bago. Kasi pag nawala, anong tawag sa buhay? Anong tawag dun sa Kristiyanong buhay na yun, sir? Diba? Yeah. Pabago-bagong Kristiyanong buhay. Ano ba talaga? Hindi yan biblical Christianity. Yan na yung sinasabi ni Sir Joe kanina na world's view of Christianity. Yeah. Worldly Christianity. Yan, sir. Yeah, kasi ang pinupunto natin dito, maganda yung binitawan ng verse, tossed to and fro. Yes, sir. That we henceforth be no more children, tossed to and fro. But yung kanina sinasabi mo, totoo yun eh, illustration mo sa Candy. Ano ba ang bata? Di ba yung bata, minsan yung bata, dalhin mo, minsan nandito, minsan dito. Pag humawak ka, magtawag tayo ng bata. Halimbawa, dati kahit si Simeon, nandito eh, di ba? Yes, o halimbawa, magbigay ka ng pagkain dyan. Papakita ko pagkain dito. Makikita mo, pupunta sa'yo. Pakita ko dito, pupunta sa akin. Pakita ka lang dyan, pupunta sa'yo. Papakita ko dito, pupunta na naman ulit sa akin. You see, ganun ang bata eh. Yes, sir. You see, because pumupunta pa siya, ang bata, attracted palagi sa kung ano ang napiplease. Ano yung magpi-please sa kanya? Yes, sir. Ilagay niya sa isipan niyo to. Young people, Team Focus. Bago natin mapakinggan yung magbibigay ng special number. Alright? Ilagay niyo sa isipan niyo ito. Ganito yan. Ang bata, Sir Dominic, Team Focus ha, ang bata is, mabilis pa siyang pumanig. Mabilis siyang ma-attract doon sa mga bagay na nagpi-please sa kanya. Yes, sir. Pero, hindi siya aware sa kung ano yung makaka-please sa magulang niya Yes, sir. at sa Amen. Diyos Amen, sir. Amen. na maglalagay sa kanya sa maayos na kalagayan. Naintindihan niyo, Team Focus? You see? Ganyan ang problema niyo ngayon. Kaya ngayon makikita niyo ngayon kung nasaan kayo.
Pagka mas pinapanigan nyo pa kung ano yung mas magpi-please sa inyo. You see? It's a problem. Kung pinapanigan nyo pa kung ano yung magpi-please sa inyo at hindi yung mas magpi-please sa Diyos. You see? Bata ka pa. Yes, sir. Yan ang sinasabi ng Biblia. Magsasalita yan about your immaturity. Eh, sabi dyan, no, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, wind of truths. You see? And sabi ng Biblia, by the sleight of men, you see, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Amen. Kaya nga maraming young people, madali kayong malinlang ng mundo. Yes, sir. Madali kayong malinlang sa sleight of men. Mabilis kayong malinlang sa craftiness, sa cunning craftiness. You see? Ng mundo. Kaya nga tingnan nyo, kanina nabanggit mo yung photo lab. Ito, sabi ko nga sa inyo, Mari, actually, ipapasa ko rin ito mamaya sa area ko, binasa ko sa mga full-time staff. You see, minsan hindi kayo aware. You've already been taken by the cunning craftiness of this application without you knowing kung ano ang nasa likod ng application na yan. That's right. Amen. Minsan, tuwan-tuwa yung tao, kahit na sino, kahit pa yung mga taga dito sa atin, lalo sa inyo young people, and sadly, even the adults, tuwang-tuwa kayo na i-post. Yung nandiyo doon, iba nag-iiba yung gumaganda yung itsura mo, talagang yung wish mo lang na katawan ay nakikita mo doon. Yung wish mo lang na mukha ay nakikita mo doon. Ikaw naman doon upload ka rin. Ang hindi nyo alam, kinukuha na pala yung mukha nyo na kapag pumunta kayo sa ibang bansa, may kaso kayo. Bakit? Ginamit yung mukha nyo. Hindi nyo alam yan. By the way, may hawak ako na letter, memorandum from the Armed Forces of the Philippines. Mamay, papasok ko sa area ko yan eh. You see that? Hindi nyo alam yan. Pero tuwan-tuwa kayo magpo-post kasi wala kayong tigyawat, hindi butas-butas yung mukha nyo doon, hindi kita yung mga bil-bil nyo doon. Di ba? Nakakalungkot lang kasi even adults, nalin lang eh. Kaya maraming young people nalilin lang. Yes, sir. Ang di nila napapansin dun, yung sir, yung damit nila dun. Yeah. You see? Hindi nyo napapansin yung focus, di ba? Yung itsura nyo, di ba? Ngayon, yung itsura nyo ngayon, yung damit nyo ngayon, naka-long sleeve, naka-necktie. Pero yung pag gumamit kayo nun, Alam mo, hindi kasi ako pamilyar, di ko nakikita. Wala, hindi ko naman alam kung ano nasa loob yan eh. Pamira, mga damit, nakasando. Yeah, tsaka, sinasabi ko. Personality. Sinasabi, it's a trend. Let me just say, it's a trend. You see, alam mo, sa totoo lang, kung ipinapublicize natin ito, maraming atake sa atin dyan eh. Yes, sir. Pero what they didn't know is that you're taking away your own security. Bakit hindi nyo naisip yun? It's because it's cunning craftiness. It's the sleight of men. Pero bakit hindi nakita? It's because whether you accept it or not, that pictures out your maturity. Amen. Sino yung nadadala sa cunning craftiness and sleight of men? Sino yun? Yung natutulak, nahahatak to and fro. Sino yun? Ano sabi ng Biblia? Children. Amen. You see? Naway, shout out sa mga adults na nakakapakinig din ito. Naway, matuto rin kayo. You see? Na kaya ko sinasabi ito, balik tayo sa inyo, Team Focus. Ilagay nyo sa isipan nyo ito, Team Focus. Wake up! Ilagay nyo sa isipan nyo ito, Team Focus. You see? Sabi ko sa inyo, siniseryoso namin kayo dito. Hindi tayo nagbibiro dito. Bakit? Yung buhay nyo, yan ang naging kadahilanan kung bakit napako si Kristo sa krus. Kaya huwag niyong paglaruan yan. Hindi kayo pinaglalaruan ng simbahan na ito. It's because of the reason Christ died for you. Amen. Amen, sir. You see, kaya nga yung tinuturo ng Biblia na guide sa inyo, ng Biblia na prinsipyo na isinishare namin sa inyo, you've got to take this seriously because this is from the Word of the person. This is the Word of the Lord who gave His life for you. Para hindi ka mapahamak sa impyerno. Ngayon naman, Amen. ang ginagawa ninyo, because of your immaturity, okay lang sa inyo mapahamak sa mundo. Kasi may thinking na kayo, hindi na kayo napapahamak sa impyerno. Nakita nyo? Come on. Nakita nyo yung sinasabi ko sa inyo? You see? Pero tandaan nyo, it can be a question of your salvation. Bakit? Because if you are really true with your salvation, hindi ka papanig at magpapadala sa immaturity ng mundo. Yes, sir. Amen. You see, because if any man be in Christ, he is a what?
New creature. It's a manifestation that you are in Christ. Therefore, if you are in Christ, dapat yung Word of God dwells in you richly. That will help you grow more maturely. Amen. You see, hindi nyo kasi nakikita yan. Sabi ko sa inyo, young people cunning craftiness of this world will lead you not just away from God. You see? Pero sabi ko nga sa inyo, young people, napaka-importante nito. Kala natin hindi yan babagsak. Lahat yan babagsak. Kung hindi ka seryoso sa sinasabi ng Biblia na ito, seryoso ka ba sa salvation mo? Because how serious you are with your salvation, yan dapat ang magsasabi kung seryoso ka sa paniniwala mo at paninindigan mo sa prinsipyo ng Biblia. Amen. 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 Bakit? Ano ba sabi ko? Lahat ito dala-dala lang ng salvation. Lahat ito nakakarga sa salvation. Kaya kung totoo kang ligtas, young people, hindi mabigat sa inyo na mag-mature sa tinuturo ng salita ng Diyos. Kasi susunod ka Yes, sir. Amen. You see that? Kaya sabi ko sa inyo, young people, hindi biro ang bagay po na ito. You see, hindi biro. Kaya nga sinasabi ko, kaya ko sinasabi ito sa inyo, young people, para makita nyo ang reality na maturity nyo. Team focus! Wake up! Maganda ang buhay na pinagkakaloob sa inyo ng Diyos bilang Kristiyanong kabataan. Bakit? Nilagay niya kayo sa tamang simbahan. Binigyan niya kayo ng tamang pastor. Binigyan niya kayo ng tamang salita ng Diyos. Kaya nga, malaki ang chance ninyo na kayo ay mag-mature spiritually kesa sa ibang young people na hindi nakakatanggap kung anong meron kayo ngayon. Seryoso inyo bagay na yan, young people. Itutuloy pa natin ito. Kaya tandaan nyo yun, maganda yung binanggit mo na verse, Sir Dominic, that we henceforth be no more children tossed to and fro. Tignan nyo, yung mga pormahan nyo, gusto nyo magbuka kayong matanda. Pero yung isip nyo, gusto nyo iwanan sa pagkabata. Very simple, di ba? Amen. Hindi nyo nakikita yan. It's because of the cunning craftiness of this world. It is, sabi nga ng Biblia, it lies in wait. O, di ba? Lies in wait to what? To deceive. Yan ang purpose ng mundo, para linlangin kayo. Para linlangin kayo. Kaya nga habang nandito kayo, check nyo. Sabi ko nga sa inyo kanina di ba? I-check nyo. Social media pa lang, malalaman nyo na kung kayo nagmamature Matagal ko nang ginagamit na illustration. Kung kayo talaga ay biblically nagmamature, ilan sa mga pinost nyo, majority ng post ninyo, ano ang lamang? May connection sa mundo o may connection sa gawain ng Diyos? Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo napaka-importante ng bagay po na ito. Anyways, itutuloy natin yan. Maganda itong discussion natin na ito, young people. Itutuloy natin yan sa mga susunod nating pa nating discussion, Sir Dominic. Again, I hope yung mga nasa Google Meet natin, ang mga young people na hindi ko na nakikita ngayon, kanina ko pa hinahanap, ay na alam ko nandiyan lang kayo, ay gusto ko sanang, I'm praying and I'm hoping na ang bawat isa sa inyo, lumalago kayo spiritually, ang bawat isa sa inyo ay talagang natututo kayo sa pinag-uusapan natin. Amen. Again, shout out sa inyo na mga nasa Google Meet stations natin and wala pa rin, hindi pa rin natin sila pwede makita. Brother Joshua Santiago, hindi pa rin. Nakikita na namin sila. Alright, yan. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Yan. Okay, mamaya babalikan namin kayo at titingnan natin kung sinong merong natututunan sa inyo. Bahala si Brother Steve. Samantala, Sir Dominic, recognize muna ang magbibigay ng special number sa atin ngayon. Amen. Pakinggan natin ang magbibigay ng magpapasigla ng ngayong gabi mula sa grupo ng Faithful Priscilla. Something, it's a giver of life. It's hope to the hopeless and a sight to the blind. He makes it possible when there's no other way. He makes the black sea white as snow. That's why we can say, my God can do anything with anything. Every care, every burden He'll bear for anyone.
faithful Priscilla. Priscilla. Yeah, maraming salamat. Alam mo, natutuwa ako, Sir Dominic. Hindi ko ito madalas sinasabi, pero natutuwa ako kapag nakikita ko na yung nagigitara, the leader, nagigitara, si Sister Alexis. Marami, hindi lang yun, ha? Marami, kasi ibig ko sabihin, may kita nyo talaga na ginagamit lahat ng Panginoon. Yes, sir. Yan ang sinasabi natin. Marami kayong pwedeng gawin dito, young people. Maraming gift ang Panginoon sa inyo na alam ko, marunong kayong kumanta, nakakakanta kayo, pero saan nyo ginagamit? Mas gusto nyo pang kumanta sa school ninyo eh. Na alam ko ang kinakanta nyo doon at pinapakanta sa inyo, hindi naman tama. Di ba? Pero dito, hindi kayo makapunta para kumanta. Yeah. Di ba? Alam ko yan. Iba sa inyo, marunong kayo sa instruments. Sir, paano yan? Drums lang ang alam ko. Sa'yo na yan. Kaya ako sinasabi yan because marami pwedeng gawin sa Panginoon. Alright, so again, inuulit natin. I hope kayo ay pinagpapala sa ating pinag-uusapan ngayon. Okay? So again, ay dadako tayo. Bagamat ilan-ilan lang yung ating mga audience impactness ngayon. Yeah? Kasi actually, may mga nasa area ko. Siguro, maganda yan, Sir. May nakahanda yata si Sir Steve sa Google Meet naman. Oy. Yan. Kung maganda yung Sir Steve, makapag-focus si Sir Steve sa Google Meet. Alright, Sir Steven, pasok! Amen. Maraming salamat po, Sir Joe at Sir Dominic. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, magandang gabi rin sa ating mga kasamahan na young people mula dyan, nanonood mula sa Facebook Live at ganun din naman yung mga young people na nasa Google Meet. At siyempre, magandang gabi dito sa mga young people na nandito sa Actual. Ayan, nandito sa Actual. Ayan, nakikita nyo sila sa screen. Nasa gilid ko. Ayan, kaway kayo. Ayan, dito sa aking kanan. At dito sa aking kaliwa, napakaraming yung mga young people na lalaki. Ayan. Maraming salamat. Ayan, syempre, bago ang lahat, bago ko tanungin yung mga young people, unahin muna natin i-shoutout yung mga kasama nating young people mula sa Team Focus. Ayan, syempre, mauna na si Sister Madeline. Shoutout sa iyo and ganoon din kay Sister Rica May. And meron din tayong 3 first-time visitors mula sa area or sa station ng Pinagbuklod. Ayan. Yeah, yes. Yeah, nakita ko yan. Yan, maraming salamat po sa... Yan sila. Nakikita nyo. Kaway-kaway kayo. Yung mga nasa Google Meet na sinabi na ng mga nasa station. Baka pwede natin makita yung 3 bisita mula dyan sa... Nandiyan sa... station. Ayan. Andiyan yata sila yan. Basta yan. Di ba? Sakto lang. Kung may papakita nyo ako, sakto lang yung pinag-uusapan natin kanina. Amen. Kita nyo, si Brother Lance. Grabe. Sir Steven, excuse ha. Ito kasasabi ko lang kasi kanina eh. Ito, maganda tong pinapakita topic kanina dito. Alam mo, ito nakalagay dito. Tayo po, babasahin ko lang para maniwala sila lahat. Maganda yung nakalagay dito. Tayo po, siguro napanood ako, shoutout kay Ma'am Marlene, na mapanood niya yata tayo sa ating sabi, Memorandum to Chiefs of D&D Proper Offices, Heads of D&D Bureau, and Chief of Staff are more subject guidance on the use of artificial intelligence image generators. Tingnan mo, babasahin ko yung Tagalog. Tayo po ay inaatasan ni D&D Secretary na huwag gumamit ng mga AI-powered photo generating app katulad po ng Photolab. Specified yan ha. Dahil ito po ay may cyber threat na kaakibat. Told you. Hindi ko pa naririnig to pero common sense na lang yan. Pinapayuhan po lahat na alisin agad ang kanya-kanyang mga social media sa kanya-kanyang mga social media accounts ang anumang may kinalaman sa ganitong mga app katulad ng Photolab upang makaiwas sa anumang kaparusahan or pagpuna mula sa D&D. Lagi po tayong mag-iingat sa paggamit ng mga app. Told you. Department of National Defense. Sige. Trending pa more. Yan, ang mayayari sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, young people, huwag kayong padadali, huwag kayong maging isip bata. Na pag kung may bago, pasok may bago. Kaya yan eh. Masubukan nga. May ganyan yung mga sinasabi ko sa inyo. Kaya, Sir Dominic, Sir Steven, ikaw na muna at marami na namang umiiyak na adults. Sorry. Young people lang daw muna, sir. Ayan, so maraming salamat po sa paalala, no? Ayan, so sana matuto tayo dyan sa paalala na yan. Siyempre, ayun nga, sinoutout natin yung 3 first-time visitors kanina mula sa Pinagbuklod Station. Maraming salamat po sa inyong pong pag-attend. At ganoon din, shoutout din po sa Manday Station, and sa PNR Station, also yung station sa Southeast, ang station ni Sister Florella, and si Sister Queenie May, and Sister Arian Joy. Yan, andyan po sila sa kanila po mga sariling stations. Shoutout po sa inyo lahat. Sila po yung mga nag-send ng mga pictures mula sa ating group chat na Team Focus. Ayan. Siyempre, eto na tayo. Pupunta na tayo sa ating segment kung saan
tatanungin natin yung mga young people kung ano yung natutunan nila mula sa topic natin sa gabi na ito. Yan. So, syempre, sabi nga ni Sir Joe, unahin muna natin yung mga nasa Google Meet. Yan. Kinakabahan na yung mga tao dito sa gilid ko eh. Hindi nila nasi-CR na sila, hindi pa naman dapat mag-CR. Ayan. Pero syempre, shout out. Punta tayo sa Google Meet. Ayan, hanapin natin kung sinong pwede natin tanungin. Nakita ko si Brother Mark eh. Andiyan si Brother Mark. Ayan. Ayan, Brother Mark. Baka pwede kong tanungin yung katabi mo. Ayan, si Jake. Si Jake ba yan? Ayan. Ayan. Si Jake ba yan? Tama ba ako? Yes, sir. Ayan. Ayan, Jake. Oh, ayan. Magandang gabi sa iyo, Jake. Ayan. Pero si Brother Mark yung tatanungin natin. Ayan. Sino pa? Ayan, Brother Mark. Brother Mark. Hello. Ikot mo naman yung camera. Ayan. Tapos na si Brother Jake. Binati ko lang siya na magandang gabi. Yan, binati lang si Brother Jake. Hindi naman sinabi niya siyang kakausapin. Tinanong ko lang. Ayun, kasi naglag tuloy. Sobrang liwanag pa. Ibig sabihin, ayaw ni Lord. Hanap ka na iba. Ayan, sige. Pass daw, pass. Ayan, so, ayan, hanapin muna natin sila. Ayan, ang bagal ng natin. Ayan, sino ba pwede natin? Diyan sa south border, sa area nila, sa sub-area ni Sir Joshua, sa lugar nila Bamaaba. Yan, Sa lugar nila, Ma'am Aba. Yan, sa Google Meet na yan. Sino ba pwede natin tanungin dyan? Si Rosel. Yan, maganda yan, si Rosel. Hindi na, nagpakita yun eh. Ayan. Nandiyan yan, si Rosel. Ayun, nag-CR. Pabalikin nyo yan. Pabalikin nyo yan. Ililipat kita na, nalaglag. Yan, si Rosel. Yan. Hawakan mo, Rosel. Si Rosel, mga magkasya sa camera, Lance, alis ka dyan. Si Rosel. Bigay mo kay Rosel. Dalawa. Si Rosel. Uy. Ibigay mo kay Rosel. Hindi ikaw, Lance, kasi hindi ka kasya sa mukha sa frame eh. Ayan, maraming salamat, Brother Lance. Wait, tatanong. Makinig. Sister Rosel, magbigay ka kahit isang bagay lang. Ano yung natutunan mo or yung napulot mo mula sa lesson natin ngayon na diniscuss sa atin? Ano ba yan? Ano nangyayari? Naririnig mo ba kami? Naririnig ba kami dyan, Lance? Ano ba yan? Ang bira ka naman, no? Hindi nyo ba kami naririnig? Ano ba yan? Lance, ano na yan? Bira talaga to si Dambo. Oy, Dambo! Umibigay. Yan, tama. Diyan ka na lang, Rosel. Diyan ka na lang. Mas maganda dyan. Huwag ka doon kay Dambo. Okay, narinig mo ba kami? Yan, naririnig ka. Kaya ano yan eh. Sa gamit, sa laptop, ano yan. Basta, sige. Ayan, narinig mo ba kami? Press 1. Ayan, so aking tatanungin kita ulit. Ano yung magbigay ka ng isa na ano ba yung natutunan mo sa gabi na ito sa lesson natin sa diniscuss ni Sir Joe and ni Brother Dominic? Ayan, kahit isa lang. Go. Ano po, yung isa ko po natutunan doon yung sinabi po ni Sir Joe na di porket may nakita kang uso or may bagong inilabas ngayon na uso is kailangan mo din pong makiuso kasi nga ayun po yung uso. Parang kung sinusubo ka po ng mundo, imbis na mas ipakita mo po yung pagiging matured ng spiritual mo, pero parang pinapalabas mo po yung about parang mas pinapalabas mo po yung sa pagiging mo sa mundo, imbis na sa spiritual mo pong maturity dito sa Sige, dito tama, po sa yun lang naman po. Yan, kinakabahan eh. Sige. Maraming salamat, Sister Rosel. Palakpakan naman natin. Palakpakan. Ganyan din, kayo din dyan sa Google Meet, palakpakan nyo ang si Sister Rosel. Maraming salamat, Sister Rosel. Sabi ni Brother Luis, Lance Medina, baka makapagmura ka sa live. Next. Salamat po. Humanap pa tayo na isa sa ibang grupo sa area. Meron ako nakikita, sino yung katabi pa ng area ni Ma'am. May bisita kami kay Ma'am Rochibet eh. Nakita nyo na ba yun, Sir Steve? Na shoutout mo ba siya? May bisitang isa dyan. Ma'am Rochibet, may bisita isa dyan, di ba? Yan siya. Yung isang bisita dyan. Yan. Pinapakita ko lang yung bisita. Amen. Alright. Next. Sige, hanap tayo sa isa pa. May isa pa eh. Meron pang grupo, sino yung katabi nila? Yan. Sino yun, Sir Joshua? Sino yun? Hindi, yung katabi nila Ma'am Rochibet. Anong area yon? Sa baba. Yan. Pasay yata, sir. Ha? Kay Sir RG po yata.
Ay, kila Sister Binis. Ayan, nakita ko si Ayan, yan. Gusto ko yung may bago. Sino yan? Si brother ano ba yan? Brother John Ray. Bale, John Ray ba yan? Brother John Ray, baka may bago kayo dyan. At saka baka gusto nyo kami pakita sa camera. Para sali lang kami. Baka daw makita sir yung mga pagkain sa lamesa. May kasama ba kayo dyan, Brother John Ray, na bago? O mga dinidisciple na pwedeng makapag-share ng kanilang natutunan? Oo. Yeah, naka-speaker yata kayo, sir. Di namin kayo marinig. Ayan. Mahirap mag-ano. Yan. Yun. Grabe naintindihan ko yung sinabi ni Brother Sige, John Ray. sige. Baka hindi pa maayos. Di bali, next time. Okay, next time. Ayan, Hanap tayo. Hanap tayo ba? Sa Southeast. Kasi nag-chat sa akin si area leader ng Southeast. Ito na nga. Sa Southeast. Sana yung Southeast Si Brother na. tama. Ay, sige. Nilagay. Yan. Yan, mula sa station ni Sister Florella. Yeah, Sister Florella May. Maraming ka ba mga kasama dyan? Pwede natin ano dyan. Matalo. Yun, mabihira. Oy! Oy, wag yan. Wow. Tigil mo yan. Tindi, Tama. Yan ang sinasabi ko, maturity. Grabe, kinain ng sistema, boy. Ayan. Grabe. Maraming Yeah. salamat, brother. Sister Florella. Ayan. Pero, sir, si Brother Ranidel, feeling ko Ayun o, sino tataas ang ayun o. Meron ba? Sa likod. Yung babae, meron ba sa babae? Ayan, baka merong may kasama Ay, kayo dyan. hindi yun eh. Hindi, joke lang. Hindi, iba pala yung sinasabi ko. Next. Next. Yung naka-grills. Sino ba yun? Yung nasa gitna yung may kulay green. Sino kayo? Medyo maliit kasi kayo. Ayun, may tumuhid na bata. Ano yan? Yan, kila Ma'am Charmaine. Yan. Meron ka bang kasama dyan na ano? Yun, yung kumakaway na nakadilaw. See? Si Angel ba yun? Pambira ka. Kala ko fallen. Yan, maganda Next. gabi din po. Next. Sino ba yun na dyan? Sir, saluha ako, sir. Yan. Ito marami. Yan, tanungin natin yung team focus na si Ma'am Jeb. Junior Sin eh. Sorry. Team prep pala yan. Sino yung team focus na nandiyan dyan, Ma'am Jeb? Meron ba team focus na dyan? Pwede natin matanong. Marami na Ayan, si dyan. Kuya yung nasa harap. Baka Hindi, pwede. ayan yung lalaki, babae yung kanina. Lalaki. Ayan, sa harap. Ayan, si Kuya yung nasa harap po. Ayan, nagtago na siya. Nagtatago yata eh. Uy, Sige na, sabi mo, huwag pumakasabay tayo. Meron ba? Meron. Ayan, handang-handa na siya. Nakita ko na. Nakita ko. Naka-ready, sir eh. Ha? Naka-ready. Sir, Yeah. Oh, parang Yan, nililibig ni. nakita ko na si Brother Jake. O sige, maghanap tayo ng iba. sir, hindi nyo naman sinabi international pala tayo. Hanap ka tayo iba sa ibang area. Yan. Hindi, meron ka dyan, Ma'am Jay. Meron ba dyan sa kanila? Wala. Nahihiya Ah, sila sir, eh. meron po, pero babae po. Yan, sige. Okay lang. Kahit babae. Sige, Ma'am Jay. Go. Ayan, pakita lang po kayo sa camera. Pakita na sa camera. Huwag kayo mahiya. Maganda yan. Bigyan po ako ng premyo. Sige na. Babae? Ay, puro babae nga. Si Sir RG, may asawa rin si RG. Ayan, Yung si Raji. asawa niya, hindi Ano yan natutunan mo, team sir? focus, ha? Si RG, sino may pwede mo ma-recommend dyan na team focus na pwede mag-share ng kanilang natutunan? Si Carlos. Nawala yung mic nila. Carlos, magsalita ka dyan. Ano? Yan. Naririnig na natin. Ano yun? Pakita ko sa camera. Hello po. Yan. Hello Sige po. po. Sige, Good go evening ahead. po. Yun. Face reveal daw po. Ayun, so ang natutunan ko po Teka ngayon lang po. gabi is Face kung gusto reveal. mo Face pong- reveal. Face reveal Ah, daw kung po gusto mo- ni Brother Joshua. Face mask. Pakitanggal po yung face mask. Kung gusto niyo daw pong lumagong yung Christian life, dapat daw po yung practice niyo po yung manifestation niyo po is yung pang-Kristiyanong pamumuhay po bilang sangyang people. Yun. Very good. Palakpakan natin. Amen. And maraming salamat po. Maraming salamat dyan sa mga kasama natin na young people na Amen. nag-volunteer para share yung kanila natutunan sa gabi na ito. Siyempre, magtatawag din tayo dito sa loob, dito sa Yan, sa oo. live studio. Ito, katabi ko na eh. Nagtatakip na ng mukha. Ayan. Yan. Ano ba? Anong pangalan mo? Sige. Mike. Tayo ka. Anong pangalan mo? Maika po. My God. Sige. So, kamag-anak ni Fernando po.
Ayan, alam mo naman yung tanong ko, di ba? Ano yung ano? Ano yung ano? Ano Share mo mo naman talaga? sa amin kung ano yung natutunan mo ngayong gabi nito mula Yeah. sa lesson na ito. Amen. Sige, go. Uy, sino yun? Sige po. Yung tungkol po sa sinabi po ni Sir Jao na yung sa uso daw po na trend, katulad din po ng sinabi ng nasa Google Meet na isa na naikitrend po tayo sa mga uso like po ng photo love, na ganyan, na dapat po nating iwasan. Dahil, kasi unang-una, biblical standard po yung inaano po natin, hindi po worldly maturity. Then, yun lang mo po. Maraming salamat. Amen, Sir amen, Michael. amen. So, huwag tayo Good. magpapadala sa mga uso na Actually, ano ko lang, Sir Steve, baka malito lang sila. Yes, sir. Maliban kasi dyan, marami pa eh. The lifestyle. Lifestyle. Di ba? The music. Marami. Pero lahat kasi yan ay manifestation. Ito na lang, yung attitude na lang sa labas. Amen. Yan, isa yan sa Amen. pinaka-importante na dapat makita. Go ahead, Sir Steve. Ayan. So magtatawag din tayo ng isang lalaki na nandito sa studio. Yan. Katabi ko na, di na tayo lalayot. Sige. Ayan. Anong pangalan mo, Brad? Derek po. Si Mark Derek daw. Palakpakan niyo si Mark Derek. Palakpakan na si Mark Derek. Share mo naman sa amin kung ano yung natutunan mo sa topic natin sa gabi na ito. Natutunan ko po sa topic natin na hindi po porkit Kristiyano ka, pero pag nasa labas ka po hindi po yung ginagawa po natin, yung gawain po sa... Sa camera ka labas. tumingin, Dapat wag doon sa kung- TV. Dapat kung Kristiyano po tayo, dapat ipamuhay po natin yung ano po ng Kristiyano po. Yung ginagawa po ng mga Kristiyano at hindi po natin gawin yung mga gawain sa labas na mga makamundong bagay po. Yun lang po. Yan, grabe, napakalinaw. Ayan, ang gusto lang sabihin ni Brother Derek ay yung mga napapakinggan natin dito sa simbahan ay dapat yun yung ipapamuhay natin sa labas, pag nasa labas na tayo, mga young people. Ako rin, syempre, para di tayo mabitin, may gusto rin ako i-share may natutunan din ako sa gabi nito. Go ahead, sir. Go ahead. Go, Ayan, sir. so Go, gusto sir. ko i-share Amen. yun. Napakaganda kasi ng natin, ng topic natin. So, mga young people, wag nating i-miss itong yung episode na ito, yung programa natin itong Staying Alive, lalo na about sa maturity. Isa sa natutunan ko, dahil ako bilang isang estudyante sa labas, ay dapat, sabi nga ni Sir Joe sa verse na binigay niya sa atin sa gabi nito, ay about dun sa word na tossed and fro. Yan. Bilang kung tayo ay isang matured na Kristiyano, na kabataan, kung malalaman talaga natin na nagmamature tayo, ay hindi tayo basta-basta na magpapadala sa alon na, or kung sa ano man gusto mangyari ng mga kasamahan natin na nasa mundo. Hindi tayo madaling mapapa-influensya, or kung ayain man tayo, di ba? Ayain tayo, after school. Usong-uso yan sa labas eh. After ng klase natin ay punta tayo dito sa punta tayo sa SM, ganun, gala-gala kung saan-saan, di ba? Diba? So, kung bilang isang Kristiyano na kabataan, dapat hindi na tayo basta-basta magpapadala doon. Lalo na kung ikaw bilang isang Kristiyano ay may ministry ka sa simbahan mo at may nasasagasaan sa mga ministry mo. Kaya minsan, imbis na nasa simbahan tayo sa gantong oras, nasan tayo, nandun pa tayo sa galaan, kasama natin yung mga kaklase natin. That's right. So dapat, lalo na encouragement ko sa bawat isa, yun lang, sinare ko na natutunan ko na huwag tayo basta-basta na magpapadala sa kung ano man gusto mangyari ng mga kasamahan natin. Dahil personal life natin to, kaya nga dapat yung mga napapakinggan natin ay tumatatak talaga to sa ating puso't isipan at ina-apply din natin at makikita sa atin yung natutunan natin. Ayun lang, maraming salamat. So, yan. So I hope na may natutunan kayo mga young people. At muli, mag-ready kayo next Thursday. At huwag kayo mahihiya na mag-volunteer. Kung may natutunan talaga kayo ngayong gabi na ito, huwag kayo mahihiya mag-volunteer. Huwag kayo mahihiya kung magkamali man yung sasabihin nyo. Basta ang importante ay yung i-share nyo yung natutunan nyo talaga. Doon nyo malalaman kung nakikinig talaga kayo sa programa nating Staying Alive. Amen. So, yun, maraming salamat po. At back to you, sirs.
Amen, amen. Maraming salamat sa iyo, Sir Steven. At muli, maraming salamat din sa lahat po ng sumubaybay sa ating pong programa sa gabi po na ito. And of course, hindi natin ito patatagalin. Ang pinaka-importante, young people, i-check nyo lagi ang maturity nyo. Palagi kayong magsiyasat sa inyong mga sarili kung ano lang level ng maturity nyo. Sabi ko sa inyo, para malaman nyo yan, tingnan nyo yung nagpapakilalang Kristiyano sa mundo at saka yung pagiging Kristiyano mo dito bilang miyembro ng simbahan natin. Yes, sir. Kaya dyan yung malalaman kung kayo ba talaga ay nag-grow sa inyong maturity or bumaparehas lang kayo sa kanila. Tandaan nyo, hindi kayo pabata sa edad, patanda na kayo. Dapat sumusunod yung maturity nyo dyan. Lalo-lalo na kayo ay guided ng salita ng Diyos. Alright? Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. And Sir Dominic, paalam muna tayo. Bye-bye po. Shout out po. I hope na may natutunan kayo Team Focus. Maganda yung pinag-uusapan natin, maturity. We really need this Team Focus. And of course, shoutout nga pala ulit, Trusted Timothy. Kita-kita tayo mamaya. And next week, okay, sa episode natin ang maturity. Yun lang po, sir. Of course, papaalala ko lang sa mga prayer na meron kayo, prayer sa mga groups niyo, mga prayer activities niyo, at meron kayo, make sure that you are always involved. Huwag, kayo nga sa school niyo, nakakapag-involve kayo sa activity, lalo pa yung spiritual activity niyo. Amen. Alright? Kaya kita-kita kayo sa mga prayer niyo, bago kayo magpahinga, ay mag-pray kayo, mga magkakagrupo, para may makakuha kayo ng kalakasan yung spiritual sa mga kasamahan yung kabataan ng ating simbahan. Amen. Alright, so much for that. See you on the next topic, not next topic. Meron pa tayo isang Thursday pa pala eh. So see you na naman muli sa next episode ng ating programa, Saying Alive! God bless you all. Have a good night rest everyone. Sa mga nasa Google Meet, thank you very much. We love you. Great.